Ako po ay isinilang at dito na lumaki sa probinsya. Maayos naman po ang aming pamumuhay. Bagaman hindi sagana, ay hindi rin naman nagkukulang. Nangyari po ang karanasan ko nang minsang sumama ako kay tatay na magpalaot. Minsan kasi ay nangingisda rin siya. Nasa bukid po talaga ang bahay namin, pero kayang lakarin papunta ng baybay. Medyo maliwanag po ang buwan noon. Nagpakasakali pa rin kami dahil sa may pang-ilaw naman kami. At saka kahit pang-ulam lang ang makuha namin ay pwede na, dahil sa malaking bagay na rin iyon para sa amin. Nang nasa laot na kami ay napansin ko ang isang malaking nilalang na lumilipad. Kaya nasabi kong malaki iyon dahil sa kanyang distansya mula sa amin. At mayroon itong malapat na pakpak. Kaya agad kong itinuro iyon kay tatay. Nang makita niya iyon ay mabilis niyang naibulalas ang katagang wakwak. Yun po kasi ang tawag ng aswang sa amin. Agad niyang kinuha ang kanyang itak at baril de pana. Iniabot niya sa akin ang pana, habang siya naman ay inilabas na ang itak mula sa lalagyan nito. Sinabi sa akin ng tatay ko na anumang mangyari ay huwag daw ako magpapakita ng takot dito. Pero sa totoo lang ay matinding kaba na ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Patuloy lang itong lumipad, at nang mapatapat na sa amin ay iniangat ko na ang hawak kong pana. Ganon din ang ginawa ni tatay sa kanyang hawak na itak, pero dumiretso lang ito na parang hindi kami nakita. Laking pasalamat ko naman at hindi kami nito pinansin. Ang sunod na karanasan ko sa aswang ay nang minsang sumama ako para makiani ng mani sa katabing baryo namin. Pauwi na kami noon at pasan-pasan ko yung naparte namin na mani na nakalagay sa sako. Kasama ko noon ang nanay ko na may pasan-pasan din at isa kong kapatid. Naabutan namin sa daan ang isang kakilala. Bumaba siya sa kanyang kabayo dahil ayaw daw nitong dumiretso. Patakip silim na noon, kaya medyo natakot kami ng kapatid ko. Naglabas ang nanay namin ng posporo. Sinabihan niya ang binatilyo na sumakay na. Medyo nag-aalangan pa siya. Nang nakasakay na ang lalaki, ay sinindihan ng nanay ko ang buhok ng kabayo sa bandang batok nito. Mabilis na umalingasaw ang amoy noon at bigla na lamang tumakbo ang kabayo. Di namin maiwasang hindi magtanong kay nanay kung ano ang naging problema, kung bakit ayaw umusad ng kabayo. Sinabi niya sa amin na mayroon daw nakita ang kabayo na hindi namin nakikita at nakakatakot iyon, sabi pa niya sa amin. Kahit nakakatakot ay pinilit namin si nanay na sabihin niya kung ano ang maaaring nakita ng kabayo. Sumagot siya at sinabing marahil iyon ay isang engkanto. Kinilabutan kaming magkapatid sa aming narinig. Natatandaan ko pang napahawak na bigla ang kapatid ko sa aming nanay. Nang sasapitin na namin ang nagsanga na daan, ay biglang napahinto si nanay. Hinawakan din niya kami upang tumigil sa paglakad. Nagtaka kami dahil sa iginala ni nanay ang kanyang tingin sa paligid. Di nagtagal ay narinig na rin namin ang mahinang huni at alam naming hindi iyon ibon. Dahil na rin sa mga ikinukwento sa amin ng aming mga magulang, narinig din namin ang pagkaluskos sa bandang itaas
ng daan. Na nang mapatingin kami doon ay nakita pa naming gumagalaw ang mga nagtataasang damo at halaman doon. Kinuha ni nanay ang kanyang itak sa loob ng bayong. Hinawi niya ang kapatid ko sa gawin niyang likuran. Dumampot naman ako ng 2 malalaking bato. Hindi namin inalis ang aming pagkakatitig doon. Nakita ko na bigla na itong gumalaw na paibaba. Kaya agad kong pinakawalan ang isang bato na hawak-hawak ko. Takot na noon ang kapatid ko. Ang nanay ko naman ay nakaamba na rin na hawak-hawak ang kanyang itak. Maya-maya ay narinig namin ang yabag ng kabayo at mabilis na papalapit sa kinaroroonan namin. Nakita namin ang binatilyo na naabutan namin kanina sa daan at kasama na nito ang kanyang ama na may dalang itak at buntot pagi. Hinabol di umano ang kanyang anak ng aswang. Agad naman naming itinuro na may gumagalaw sa bandang itaas ng daan. Mabilis na umakyat ang mag-ama. Sumunod na rin ako, pati si nanay, pero wala na doon ang aswang. Kahit ang huni nito ay hindi na namin narinig pa. Yung inakala ni nanay na engkanto na siyang dahilan kung bakit ayaw umusad ng kabayo ay isa palang aswang. At malamang na gumamit ito ng kanyang kakayahan na pambulag. Sa isang pagkakataon naman, nang ako ay minsang yayain ng aking pinsan na samahan siyang ihatid ang aming kamag-aral na si Lisa na kanyang nililigawan sa bahay nito, ay may nakakakilabot din akong naging karanasan. Ang daan papunta sa bahay nito ay madadaanan din naman namin pag-uwi. Yun nga lamang, mula sa kalsada ay kakanan papunta sa kanila. At mula doon ay may kalayuan pa ang aming lalakarin. Ayoko talaga sanang sumama noon dahil sa marami pa akong gagawin pagdating sa amin. Pero mapilit ang pinsan ko. Kaya noong huli ay wala na rin akong nagawa pa kundi ang samahan nito. Nang malapit na kami sa bahay nila Lisa, ay may napansin kaming isang matandang babae na nasa kakahuyan doon sa may malaking puno ng mangga, mga ilang di pa lamang mula sa amin. Nagtaka kami kung anong ginagawa nito doon. Hindi siya pamilyar sa aming magpinsan. Noon pa lang namin talaga nakita ang matanda. Pero naisip naming kakilala ito ni Lisa dahil sa tanaw na namin noon ang atip ng kanilang bahay. Mababa na ang araw noong mga oras na iyon. Sa unang tingin, akalain mong naliligo ito dahil sa nakataas ang isa niyang kamay na hinahagod naman ng isa pa ng dahan-dahan. At maraan din itong ginagalaw ang kanyang ulo. At bigla itong tumingala nang magawi na ang kanyang mga kamay sa leeg nito. Basang-basa na ito, bagaman wala siyang ibinubuhos, na ang tila duster niyang damit ay nakababa na sa bandang bewang at nakalabas na ang dibdib nito. Habang naglalakad kami ay halos hindi namin maialis ang aming pagkakatitig doon. Hindi dahil sa hubad na kalahating katawan nito, kundi dahil sa kakaiba niyang ikinikilos. Alam kong napansin na rin iyon ni Lisa pero hindi ito umimik. Kaya ako na ang nagtanong sa kanya kung sino ang matandang iyon. Habang patuloy kaming naglalakad, hindi niya direktang sinagot ang tanong ko. Sa halip ay sinabi niya sa aming wag na lang daw iyon pansinin dahil sa may diferensya daw ito sa kanyang pag-iisip. Kahit na tumango din ako ng pagsang-ayon katulad ng pinsan ko, sa likod ng isipan ko ay may masama akong kutob. Kaya
Nang nasa bahay na kami nila Lisa, ay niyaya ko na kaagad ang pinsan kong umuwi. Kahit pa nga pinapatuloy pa kami at uminom man lang daw muna ng tubig. Sinabi kong kailangan ko nang makauwi dahil sa marami pa akong gagawin pagdating sa bahay. Ang pinsan ko naman ay tila walang ibang iniisip kundi ang panliligaw nito sa aming kaklase. Kaya ako na ang naging masigasig sa pagdadahilan para makaalis na kami doon. Nang papaalis na kami, ay narinig kong nagpaalam si Lisa sa kanyang mga magulang na ihahatid niya kami hanggang doon sa malaking kalsada. Ngunit hindi ito pinayagan. Minsan pa itong nagpaalam na nagbigay pa ng dahilan pero sinabihan itong tulungan na lang ang kanyang nanay sa pag-aasikaso ng kanilang pagkain sa hapunan. Kaya nagsalita ako at sinabing wag na siyang mag-abala pa at kami na lang ang bahala. Pasimple kong hinila sa kamay ang pinsan ko para magmadali na ito. Kinuha na rin namin ang flashlight sa aming mga bag. Nagpaalam na kami at umalis na. Habang naglalakad ay sinabi ko sa pinsan ko na masama ang aking kutob. Kung kaya kailangan na naming magmadali. Di naman niya ako maintindihan at napansin ko na parang nagtataka pa ito. Mas nagmadali pa ako para magmadali na rin siya sa kanyang paglakad. Habang nasa daan ay sinabi ko sa kanya na sigurado akong hindi lang basta kilala ni Lisa ang matanda na aming nakita. At hindi rin ako naniniwala na baliw ito. Tinanong niya ako kung ano daw ang ibig kong sabihin. Sinagot ko na lang ito ng basta. Nang malapit na kami sa puno ng mangga, ay naging alerto ako. Ngunit, lalo lang tumibay ang paniniwala ko na mayroon talagang hindi magandang mangyayari. Nang wala na doon ang matanda, sinabihan ko ang aking pinsan na tumakbo na kami. Maya-maya, ay narinig na namin ang tila malaking baboy na tumatakbo at tila nakasunod ito sa amin. Tumigil akong sandali at dumampot ng bato. Itinapat ko ang ilaw sa likuran namin at nakita naming dalawa ang napakalaking baboy na kulay itim na nasilaw ng tamaan ng liwanag. Lumihis ito ng daan. Binato ko iyon pero hindi ko tinamaan dahil narinig ko ang pagtunog noon na tumama sa ibang bato. Mabilis na nawala ang baboy sa dilim na nakbo uli kami. Nang malapit na kami sa kanto ng malaking kalsada, ay bigla na lang may malakas na hanging dumaan na nagpahapay sa mga sanga ng malaking puno na naroon sa gilid ng daan. Kaya napaiwas kami at napalihis ng bagya mula sa daan. Nagpatuloy kami sa pagtakbo. Nilampasan namin ang puno. Biglang may narinig kaming lumipad mula dito. Ang lakas ng pagpagaspas noon, kaya alam mo kaagad na malaki ang nilalang na iyon. At bigla itong umarang sa harapan namin. Ang tanging nakita ko ay ang pakpak nito na malapad. Yung pinsan ko naman, dahil sa sobrang takot at pagkataranta, ay naibato yung hawak niyang flashlight. Dumiretso kami sa pagtakbo na iniwasan namin iyon. At hindi na namin napigilan pa ang aming mga sarili. Na habang tumatakbo ay sumigaw na kami at humingi ng tulong. Nararamdaman naming nakasunod pa rin ang wakwak sa likuran. Konti na lang at mararating na namin ang kanto. Pero parang anumang sandali, pakiramdam ko rin ay maaabutan na kami noon. Nang biglang may pamilyar na boses kaming narinig na tinatawag ang pangalan naming dalawa. Napalingon kami at nakita namin si Lisa na tumatakbo. At nawala na ang wakwak. Tanging paggaspas na lang nito
ang narinig namin na papalayo. Kapwa kami humihingal na tatlo nang huminto. May iaabot sana siya sa aming magpinsan pero hindi niya na iyon ibinigay pa. Sinabi niya na kanya na lamang kaming ihahatid hanggang sa kanto. At doon ay siguradong ligtas na kami. Di na kami nagtanong pa ng pinsan ko sa kanya. Parang nawala kasi kami sa aming mga sarili ng mga oras na iyon. Nang masapit namin ang malaking daan, ay bumalik na si Lisa. Nag-alala kami sa kanya pero sinabi niyang wala kaming dapat na alalahanin dahil sa kaya daw niya ang kanyang sarili. Nais ko lang po ibahagi ang aking karanasan. At wala po akong anumang intensyon o motibo. Inirerespeto ko rin po ang paniniwala ng iba. Ang ibabahagi ko pong kwento ay nangyari noong ako po ay binata pa at kasalukuyang sa probinsya nakatira. Medyo malayo ang bahay namin sa bayan. At isa rin ang aming probinsya na masasabi kong mabagal ang pag-unlad noong mga panahon na iyon. Katunayan po, ang pinakamalaking daan po sa amin o yung highway ay hindi pa sementado. Sa baryo po namin ay halos magkakamag-anak ang nakatira. Pero magkakalayo po ang bahay. As in magkakalayo po talaga. At bulubundukin. Bibihira po kami nagkakasama-sama. Maliban na lang kapag mayroon pong okasyon. O kaya naman ay nagkakasabay papunta sa bayan. Kung mamimili o di kaya naman ay magpipisar ng nilugit. Ang ibig ko pong sabihin ay magbibenta ng kopra. Minsan ay niyaya ako ng mga pinsan ko na dumalo sa isang birthdayhan. May kalayuan po ang pupunta namin. Bale, 2 baryo pa iyon mula sa amin. Kakilala ko rin naman iyon pero hindi ko nga lang kadikit. Mas malapit sila doon dahil sa kaibigan nila iyon. Bale, 4 kaming magpipinsan na nagpunta. Ang 2 sa mga kasama ko ay magkapatid. Nang dumating kami doon ay nagluluto pa pero may mga nakahain na at nag-uumpisa na rin ang inuman. May mga ibang bisita rin na naroon na hindi ko gaanong nakikilala. Tingin ko ay mga kamag-anak iyon ng celebrant na taga-ibang lugar. Niyaya kami nung may birthday na maupo na kasama nila sa isang mahabang mesa. Mabuti naman ang pagtanggap nila sa amin. Inaasikaso nila kaming mabuti. Ang natatandaan kong iniinom namin noon ay 4 kanto. Medyo namumulan na yung iba pero okay pa naman silang kausap. Na magyaya silang kumain ay hindi na kami nakisalo pa. Dahil sa wala na kaming gana. Kasi nga mga nakainom na. Kaya namulutan na lang kami. Pero may nangyari po na hindi namin talaga inaasahan. Nakakursunadahan ng isang bisita na naroon ang isa ko pong pinsan. At ang unang nakapansin ay ang kapatid niya mismo. At natural dahil sa kapatid niya iyon ay kanyang tinulungan. At nagkaroon na po ng gulo sa handaan. Hagisan ng bangko, batuhan ng bote, lumilipad na mga kamao. Nabigla din ako sa bilis ng mga pangyayari. Isang lalaki ang papalabas ng bahay
Napilit namang inaawat ng may kaarawan at ng kanyang mga magulang dahil sa nakakuha ito ng itak. Panay ang senyas at pagsasabi ng kaibigan ng mga pinsan ko na humihingi ito ng pasensya. Humupa lamang ang tensyon nang magpasya na kaming lumabas na sa kanilang bakuran para umalis. Kahit nasa malayo na kami ay naririnig pa namin ang mga sigaw ng pagmumura ng ilang mga bisitang naroon. Nagtamo ng galos ang nakatatandang kapatid ng pinsan ko, habang siya naman na kinursonada ay nagkaroon ng bukol sa kanyang noo. Habang nasa daan ay patuloy naming pinagkukwentuhan ang tungkol sa nangyari. Kitang-kita kasi namin na galit ang mga ito at talagang papatay ng tao. Nang biglang natigilan ang isa kong pinsan na nasa hulihan at tinawag ang aming atensyon. Tinanong niya kami kung naririnig ba raw namin ang huni na iyon. Kung kaya huminto din kami at nakinig. Pamilyar sa amin ang tunog na iyon. Dahil sa totoo lang, sa bahay namin ay may mga pagkakataon na dumaraan ang mga ito. At iyon ay huni ng aswang. Kung kaya nagmadali kami, unti-unti na pa namang kumakalat ang dilim noong mga panahon na iyon. Pero hindi naman siya masyadong madilim dahil sa may liwanag na nagmumula sa buwan. Kaya di na namin binuksan pa ang dala naming mga flashlight. Patuloy naming naririnig ang huni ng mga aswang na tila ba nadaragdagan iyon. Kaya nasabi namin na hindi lamang iisa ang aswang na sumusunod sa amin. Biglang sumigaw ang isa kong pinsan at sinabihan ang mga iyon na hindi kami natatakot sa kanila. Kinuha nito ang kanyang balisong sa bulsa at itinarak sa lupa. Muli itong nagsalita at sinabing magpakita sila at amin daw ituloy ang naudlot na away. Napatingin kami sa kanya. Sinabi niya sa amin na malakas ang kutob niya na sinundan kami ng aming mga kaaway na nasa handaan. Iginala namin ang aming mga paningin sapagkat nalalaman naming malapit lang sila dahil sa mahina ang kanilang huni. Pilit silang pinalalabas ng pinsan ko na hinahamon. Ang totoo niyan, medyo may kahinaan ang loob ko. Pero nung mga oras na iyon ay iba ang aking nararamdaman. Sinabi ko pa sa aking sarili na ako ay makikipagsabayan at hindi ko iiwan ang mga pinsan ko kahit na ano pang mangyari. Dumampot ako ng bato. Ang dalawa ko pang pinsan ay nakakita naman ng kapiraso ng mga kahoy na nasa gilid ng daan. Patuloy pa rin ang paghuni ng aswang. Kung kaya hindi rin tumigil ang pinsan ko na sinisigawan ang mga ito. Pinagmumura niya at sinabihan pa ng mga duwag. Maya-maya ay biglang naggalawan ang mga halaman na nasa gawing itaas ng daan. At pakiramdam ko ay nanayo ang mga balahibo ko sa batok nang tumambad sa amin ang isa sa kanila. Nanlilisik ang mga mata nito na nakakapaso kung tumitig at nagtatayuan ang kanyang mga buhok. Tama nga ang pinsan namin pagkat agad kong nakilala ang lalaki na iyon. Isa siya sa mga bisita doon sa handaan na aming nakaalitan. Ilang sandali lang
ay lumitaw ang isa pa sa kanila. Galit na umaangil pa. Medyo nakaramdam ako ng takot pero narinig ko ang pinsan namin na minura niya ang mga ito at sinabing magpataya na raw. Biglang may dumaan naman sa itaas namin na amin pa ngang naramdaman ang malakas na pag-ihip ng hangin, pati na ang malakas na pagpagaspas noon. Kaya napayuko kami. Akala mo ay payong ito na hinihila-hila sa hangin. Dumampot ang isa kong pinsan ng bato at agad na binato ang isa sa kanila. Kung kaya, ibinato ko na rin ang hawak ko at nakita ko nang kumilos ang mga ito palapit sa amin. 3 ang napansin kong papalusob, samantalang 2 naman ang nagpapalit-palit na nandadagit sa itaas. Narinig ko ang malakas na tunog nang tumama sa likod ng isa sa mga aswang ang malaking bato na ipinukol ng pinsan ko. Mabilis na rin akong dumampot ng kahoy at umatras ng bagya. Kala mo ay mga asong naglundagan sila. Hindi naman nagbago ang kanilang mga anyo pero parang aso sila kung kumilos. Nagpandumog sila. Napanay ang hataw ko sa mga aswang. Pagulong-gulong sila sa lupa. Hindi naman tumitigil ang 2 sa mga kasama nila na nasa itaas na para bang tsumitsyempo. Umalingaw-ngaw sa bundok ang mga sigawan namin. Di nagtagal ay nakarinig kami ng mga boses ng tao at nakita naming sumigaw ang mga ito nang kanilang makita ang gulo. Nagsibunot na rin sila ng kanilang mga itak at sinabing may aswang. Mabilis namang kumilos ang mga aswang papalayo. Nagsitakbuhan sila paitaas sa gilid ng daan at naglaho sa masukal na parte ng bundok. Nagtamo ng mga sugat ang pinsan ko. Naligo sila ng alikabok. Ang dami nilang mga gasgas, bunga ng paggulong nila sa lupa at mga kalmot naman mula sa mga aswang. Ang masasabi ko lang po ay tao din talaga sila na mayroon lang sigurong kakayahang higit sa karaniwan. Dahil sabi kasi ng mga pinsang ko ay malalakas daw talaga na baka nga kung hindi dumating ang mga tao na iyon ay baka di na rin nila kayanin. Buti na nga lang talaga at nagmalasakit na umaksyon ang mga tao nang kanilang marinig ang aming mga sigawan. Isang mag-anak pala sila na nakatira sa bandang ibaba lang ng daanan. Ang sumunod po na naranasan ko sa aming probinsya ay nangyayain uli ako ng isa ko ring pinsan para naman samahan siya sa kanya pong panliligaw. Pauwi na kami noon nang tambangan kami ng isang malaking aso. Bigla na lang itong sumulpot mula sa gilid ng daan at hinarangan kami. Nakatagilid ito na nakatingin sa amin. Wala naman kaming narinig na huni ng aswang pero malakas ang kutob namin na aswang iyon. Pagkakita namin ng pinsang ko sa aso ay binati niya kaagad ito at sinabing, "Kilala kita. Pero kung itutuloy mo yan, ay di kami papayag na basta mo na lang kami lalapain." At inilabas niya ang kanyang double blade na patalim na yari sa bearing na kanya pang pinasadya sa Batangas nang magtrabaho sila doon sa construction. Sa tansya ko ay may 10 pulgada ang haba noon. Iginuhit niya iyon sa lupa. Dumampot na rin ako ng bato. Hindi ko po kasi nakagawian
ang magdala ng patalim. Hinarap kami ng malaking aso at umangil. Napakiramdam ko ay susugod na ito anumang oras. Muling nagsalita ang pinsan ko at sinabing, maswerte kung sino ang pipiliin sa atin. Biglang binawi ng malaking aso na iyon ang pagkakatitig niya sa amin. At dumiretso na ito na tinahak ang kabilang gilid naman ng daan. Kinabahan ako noon dahil sa ang akala ko ay makakaranas na naman ako ng pakikipagsagupaan sa aswang. Pero medyo naintriga ako sa mga binitawan niyang pangungusap. Kung kaya tinanong ko ang pinsang ko. Sinabi niya sa akin na may karibal daw siya sa kanyang nililigawan. At iyon daw ay pinaniniwalaang may lahing aswang. Bantog di umano ang mga magulang nito na mga aswang sa kanilang lugar. At iyan po ang aking karanasan tungkol sa mga aswang na napagdaanan ko dahil sa pagyayaya ng mga pinsan ko sa akin. Ito ay isang pangyayari na muntik nang magpahamak sa buhay ko at ng aking dalawang kapatid. Tulad po ng marami, ay laking probinsya din po ako at hindi ko po ikinakaila ang tungkol sa bagay na iyan. Laki din po ako sa hirap, kaya sanay ako sa mabibigat na trabaho. Halos lahat na yata ng klase ng trabaho ay naranasan ko na. At wala po akong pinipili, basta mapagkakakitaan. Naranasan namin ang maguling, magtrabaho sa mga pataniman at ang magkopra. Pero kadalasan ay naglalako kami ng suman na ginagawa ng aming nanay. Minsan maaga pa ay naglalako na kami. Na pag inabutan kami ng tanghalian sa daan, ay suma na rin ang siyang kinakain namin bilang pananghalian. Minsan, habang kami ay naglalako, bale 3 kami na magkakapatid noon. Ang kuya namin ay may isang tray na paninda. Kami naman ng nakababata kong kapatid ay may isa ring tray na dala-dala. May nadaanan kaming nagkakasiyahan na sa pakiwari pa nga namin ay nagdiriwang ng kapistahan sa kanilang lugar. Sinabi ng kuya namin na doon daw kami maglako, pero naisip ko na baka wala ring bumili dahil sa maraming handa ang mga tao, kaya tumanggi ako. Ngunit mapilit si kuya na ipinaliwanag pa sa amin na wala namang mawawala kung sakaling susubukan namin. Kaya napapayag na rin niya kami. Paglakad namin papasok ay napansin ko na pinagtinginan kami ng mga taong naroroon. Naisip marahil nila na dayo kami at hindi kami pamilyar sa kanila. Maraming mga tao na abalang-abala at may kanya-kanya silang ginagawa. Iginala ko pa ang aking paningin. Nagkalat ang mga kawa na nakasalang sa magkabila ng daan. May mga nagkakatay sa di kalayuan. Mayroon ding mga mahabang mesa na yari sa kawayan kung saan nila tinatadtad ang mga karne at mga pangsahog na gagamitin sa kanilang mga lulutuin. Nakaramdam ako noon ng pagkasabik dahil sa masasayang tagpo na iyon na aming nakikita. Sa ilang bahagi ay may mga kalalakihang nagiinuman. Habang naghahanda sila at nagluluto,
ay panay ang kanilang tagay. Nang biglang natawag ang atensyon ko nang may tumawag sa amin at kinakawayan kami. Isang grupo iyon ng mga nagiinuman. Mabilis kaming lumapit. Nagtanong sila kung ano ang aming paninda. Nang malaman nilang iyon ay suman, ay naramdaman kong hindi naman sila interesado. Kaya medyo nalungkot ako dahil tama ang hinala ko na walang papansin sa aming itinitinda dahil sa marami nga silang mga handa. Pero isang lalaki ang nagmagandang loob at sinabing kanya na lamang daw bibilin ang lahat ng aming paninda para idagdag sa kanilang mga niluto. Wala daw kasi silang kakanin. Tumayo ito at dumukot ng pera. Natuwa po ako at narinig ko pa ang kuya namin na napabulalas. Sabi ko sa iyo panay ang pagpapasalamat ko sa lalaki. Nang tatalikod na kami, ay bigla itong nagsabi na kung maaari, ay tulungan daw namin siya na dalhin ang mga suman sa kanilang bahay. Kaya sumunod kami sa kanya. Malapit lang doon ang bahay nila. Nasa pinto pa lang kami papasok sa kanilang bahay, ay nakasalubong namin ang isang babae. Natigilan nito at napatitig sa akin. Iba ang tingin nito kaya parang nakaramdam ako ng hiya. Yumuko ako. Narinig ko na nagtanong ito sa lalaki kung sino daw kami. Narinig kong sinabi ng lalaki na kami daw ay kanyang mga bisita. Ikinuwento niya na naglalako kami ng suman at binili niyang lahat iyon para idagdag sa kanilang handa. Wala naman akong narinig na anumang salita mula sa babae. Pumasok kami ng kanilang bahay at inilagay namin ang suman sa ibabaw ng kanilang mesa. Namangha ako at nanlaki ang aking mga mata na sa tingin ko ay ganun din ang naramdaman ng aking mga kapatid. Dahil sa napakarami nilang handa, may mga sugpo, alimasag, at ilang putahe ng mga ulam na nakahain. May 2 manok pa nga na pinaupo na naroon. Halos tumulo ang laway ko. Idagdag pa ang napakaraming mga prutas. Sa totoo lang, parang hindi bumagay yung suma namin na ihilera doon. Nanatili kaming nakatayo sa gilid ng mesa. Matapos naming mailagay ang suman doon, parang iisa ang tumatakbo sa isip naming magkakapatid. Gusto naming matikman ang mga iyon. Gusto naming kumain. Parang nagwala pa nga ang alaga ko sa sikmura. Nakaramdam ako bigla ng gutom. Narinig namin ang babae na nagsabi na pakainin na daw kami. Biglang kumislap ang mga mata ko nang marinig ko iyon. Dahil bihira po talaga kaming makakain ng mga ganong putahe. Kaya mabilis na kaming naupo. Nagpaalam sandali ang lalaki sa amin at sinabing wag daw kaming mahihiya. Kumain na daw kaming mabuti. Habang kumakain ay may kakaiba kaming naamoy. Napakalansa noon. Pero hindi ko na binigyan pa iyon ng pansin dahil sa sarap ng mga pagkain. Ilang sandali lang ang lumipas ay naramdaman naming dumating ang lalaki kasama ang kanyang mga kainuman. Bumati kami at niyaya din silang kumain. Ngunit tumanggi sila at sinabing busog pa. Muli naming hinarap ang pagkain. Hiningi ko sa aking nakababatang kapatid ang larangha na pinanguha namin sa daan. Naisip ko kasing mas masarap siguro yung sugpo at alimasag na isawsaw sa sausawan na may konting asim. Nang pipigain ko na ang kalamansi ay pinigilan ako ng babae
at sinabing hindi daw iyon babagay sa pagkain. Kaya inilagay ko na lamang iyon sa aking bulsa. Nang makatapos na kaming tatlo at magpapaalam na, ay pilit nila kaming kinukumbinsi na manatili muna sapagkat marami pa daw silang ihahain na mga pagkain at magkakaroon pa daw sila ng mga palaro na may mga papremyo. Gusto ko sana ang lahat ng naririnig ko, kaya lang sinabi ni Kuya na baka hanapin kami ng aming mga magulang. Mapilit sila na sa bawat sabihin namin ay mayroon silang mga sinasabing dahilan. Paulit-ulit nilang sinasabi na sandali lang naman daw iyon, kung kaya makakauwi din kami kaagad. Wala na kaming nagawa pa kundi ang maupo at naghintay. Iniwan nila kaming sandali. Naisipan ko namang dumampot uli sa mesa ng sugpo. Sinabi ng kuya ko na subukan ko raw na pigaan ng kalamansi na nasa bulsa ko. Napaisip rin ako na baka nga mas masarap talaga kung may konting asim, kaya sinubukan ko. Kinuha ko ang kalamansi sa bulsa at mabilis ko itong pinigaan. Nakakahiya kasi kung maabutan nila kami na kumakain uli, kaya nagmamadali ako. Nang bigla na lamang nagbago ng anyo ang sugpo matapos na mapatakan ng kalamansi. Takang-taka kami nang makita namin ang hawak-hawak ko ay parte ng bunot ng nyog. Kinilabutan na ako ng oras na iyon. Napadungaw kaming tatlo sa bintana at nakita namin ang may-ari ng bahay na aming kinainan na kausap ang iba pang mga taga roon, na nagkakatawanan pa nga ang mga ito. Di namin gusto ang paraan ng kanilang mga pagtawa. Maya-maya ay dumating ang babae sa kanilang umpukan at may dala itong kawa na napakalaki. Di man namin malinaw na naririnig ang sinabi ng babae, ay tila nahuhulaan namin kung ano iyon, na kanila na lamang pagkakasyahin kaming tatlo doon base sa pagkakabasa namin sa pagbuka ng kanyang bibig at sa paraan ng pagmuestra-muestra nito. Napakapit kami kay kuya. Lalo pa kaming nasindak nang may isang lalaking lumapit sa kanila na puno ng balahibo. Nagtatayuan ang mga buhok nito at may matulis na mga kuko na kumakalmot-kalmot pa sa hangin na tila nagyayabang. Nakakatakot ang kanyang itsura. Nagalit ang ibang mga naroon sa lalaki at sinabing masyado daw itong nagmamadali. Inilabas ng may-ari ng bahay ang kanyang itak at tila sinasabing tatagtarin na muna daw niya kami. Mabilis na kaming kumilos. Halos mapaihi ako sa aking salawal sa sobrang takot. Dumaan kami sa likod bahay. Halos manlambot ako sa amin pong nakita. Nagkalat ang napakaraming dugo at pira-pirasong katawan sa isang plangganang malaki. Naghalo ang mga piraso ng katawan na naroon, pati na ang mga laman loob. Ang ulo nito ay basang-basa ang buhok dahil sa dugo, na nakita pa namin na nakatirik ang mga mata nito. Mayroon ding dahon ng saging at may ilang piraso din ng katawan na nakapatong doon. Halos lundagin namin ang kawayan na bakod sa sobrang pagmamadali. Walang lingon-lingon kaming nagtatakbo. Naluluha na ako dahil sa matinding takot na aking nararamdaman. Ayokong sapitin ang sinapit nung tao na iyon na nasa planggana. Ang nakababata kong kapatid ay umiiyak na noon. Pilit itong pinapatigil ni kuya at paulit-ulit na sinasabihang walang mangyayari sa amin.
Nakahinga lang po kami ng maluwag nang tuluyan na kaming makalayo mula sa barangay na iyon. Nakatawid na rin kami ng batis. Natatandaan kong isang beses lang kaming nagpahinga na sandali at nagtuloy-tuloy na kami sa pagtakbo hanggang sa sapitin namin ang aming bahay. Hindi namin ikinuwento sa aming mga magulang ang tungkol doon dahil baka mapagalitan lang kami at sabihin na ginagawa lang dahilan dahil sa ayaw na naming magtinda. Kung kaya sa mga nakababata naming kapatid ikinuwento iyon at mahigpit naming sinabi na wag silang pupunta sa barangay na iyon kahit kailan kung sakali mang may magyaya sa kanila. Ang totoo po niyan, isa ako sa maraming mga tao na hindi naniniwala tungkol sa mga engkanto at aswang. Pero, nagbagong lahat iyon nang nagbuntis ang aming ina sa panlima naming kapatid. Medyo may kasipagan din kasi ang tatay ko. Sundalo po siya at madalas ay hindi namin ito nakakasama. Kung kaya siguro ganon. At mabilis din daw po talaga kasing magbuntis ang aming ina. Minsan po, habang nag-iigib kami ng nakababata kong kapatid, ay narinig naming sumigaw ng ubod lakas ang aming ina. Kung kaya nagmamadali kami ng kapatid ko na umuwi ng bahay upang alamin kung bakit. Mag-isa lang po siya noon sa bahay dahil sa ang aming dalawa pang kapatid ay nangangahoy naman. Bali pangalawa po ako sa aming magkakapatid. Pagpasok po namin sa bahay ay nakita naming namimilipit siya sa papag at sapu-sapu niya ang kanyang tiyan. Nilapitan namin si nanay at inalalayan. Di ko po alam kung ano ang aking gagawin. Inutusan niya akong kunin ko ang kanyang pampahid. Medyo humupa ang pananakit ng kanyang tiyan matapos niyang mapahiran iyon. Nagkwento siya sa amin na parang may biglang dumagan sa kanya at hindi siya makagalaw. Natutulog po kasi si nanay nang amin siyang iwan. At naramdaman niya na parang iniaangat ang kanyang damit. Kung kaya namuwersa siya upang makagalaw. Nawala lang di umano ang tila nakadagan na iyon sa kanya nang siya ay makasigaw. Yun po ang unang pagkakataon na makarinig ako ng hindi pangkaraniwan. Makalipas lamang po ang isang araw ay naulit ang pangyayaring iyon. Noon naman po ay gabi nang bigla kaming magising dahil sa sigaw na nilikha ni nanay. Napaulit-ulit niyang sinasabi ang mga katagang wag at ayaw ko. Nang makita po namin siya ay nagpupumiglas ito na parang gusto niyang kumawala. Niyugyug namin siya at bigla siya nagmulat ng mga mata. Ang sama daw ng kanyang panaginip. Butil-butil ang pawis ni nanay at hapunga po siya. Kinunan siya ni kuya ng tubig at pinainom. Sa kanyang panaginip ay nakita niya umanong inahawakan siya ng isang maitim na lalaki sa magkabilang kamay at nakadagan ito sa kanya. Kinabahan kaming magkakapatid sa sinabi ng aming ina. Nasabi namin sa aming mga sarili na sana ay umuwi na si tatay dahil wala naman kaming malapitang iba.
dayo lamang kami sa lugar na wala kaming mga kamag-anak doon. Naulit pa ng ilang beses ang mga ganong tagpo. Madalas ay may mangyayari munang kakaiba bago magkaganon si nanay. Nakaririnig kami ng malalakas na hangin na maririnig mo ang mga dahon at sanga ng puno sa labas ng bahay dahil sa lakas noon na akala mo pa nga ay may bagyo. At masusundan iyon ng mga yabag na akala mo naman ay may mga nakawalang hayop na nagtatakbuhan palibot sa aming bahay. Makalipas ang ilang araw ay dumating ang aming ama. Laking pasasalamat namin. Agad naming ikinuwento sa kanya ang mga kababalagang nangyayari kay nanay. Kinagabihan ng araw na iyon, natatandaan kong maaga kaming nakatulog ng mga kapatid ko. Panatag kami dahil sa may kasama na si nanay sa silid. Pero mas nakakagimbal ang mga sumunod na pangyayari. Naalimpungatan na lamang kaming magkakapatid ng mga madaling araw nang marinig namin ang kaguluhan. Nang pumasok kami sa silid nila nanay, ay nakita namin siyang dinudugo na at namimilipit sa sakit. Si tatay naman ay panay ang pagwawala na parang may kalaban ito. Umiiyak na noon si nanay, kung kaya kami ay naluha na rin. Nilapitan namin siya at niyakap. Akala pa nga namin noong una ay nag-away sila ni tatay. Panay ang pagmumura ni tatay na nakadungaw ito sa bintana. Narinig ko pa noon sa aming ama na sinabi niyang malakas lang daw ang loob nito dahil sa hindi nakikita. Na naisip ko tuloy na marahil ang tinutukoy ni tatay ay yung sinasabi ni nanay na maitim na tao na kanyang nakikita sa panaginip. Kinilabutan talaga ako nung mga oras na iyon. Nang sumikat ang araw ay maaga pang umalis si tatay. Di namin ito makausap dahil sa mainit ang kanyang ulo. Di pa rin kasi humuhupa ang galit nito. Makaraan ang mahabang oras ay bumalik ito na mayroon ng kasamang matanda at ilang kaibigang sundalo. Nagtanong-tanong pala ito kung saan mayroong manggagamot. Tiningnan si nanay ng albularyo. Lumabas sa kanyang pagsusuri na may gumagambala daw dito. Nagustuhan ng aming ina ng isang engkanto. At nagalit daw ito nang makitang katabi ni nanay si tatay. At siya ay nagdadalang tao. Napasuntok si tatay sa dingding nang marinig ang sumunod na sinabi ng manggagamot. Wala na di umano ang aming kapatid dahil sa sapilitang kinuha iyon ng engkanto sa sinapupunan ng aming ina. Nakita ko sa unang pagkakataon na umiyak ang aming ama. Nakasilip lang kami noon sa pintuan ng silid at matamang nakikinig. Sinabi pa ng matanda sa aming ama na lapitin daw talaga si nanay ng mga di pangkaraniwang nilalang. Naniniwala naman si tatay sa matanda dahil sa pangalawang magkasunod na pagkakataon na iyon na nakunan ang aming ina dahil sa kagagawan ng mga engkanto. Kaya nga kami napilitang lumipat. Ngunit ganon din pala ang kahihinatnan at sasapitin ng aming ina. Kaya galit na galit si tatay. Binigyan ng matanda si nanay ng pangontra sa mga elemento. Ngunit pinayuhan pa rin niya kaming lumipat na lamang. Dahil sa marami umanong mga engkanto ang naninirahan sa paligid
ng kinatitirikan ng aming bahay. Kung kaya nakiusap si tatay sa kanyang opisyal. At dahil sa maganda naman ang record at performance niya sa kanyang serbisyo, kaya pinayagan naman ito. Napadpad po kami sa isa pang probinsya. Doon siya napiling maidestino ng kanya pong officer. Hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan ng lugar. Nang mga ilang araw na kami sa bago naming tinitirahan, ay may isang matandang babae na madalas dumaraan doon sa amin. At sa tuwing daraan ito ay binibigyan kami ng saging. Pero may napansin ako sa matanda. Tila ilag dito ang ilang mga taga roon, kaya hindi ako komportable sa matanda. Kumpara sa nakaraan naming tirahan, mas maraming pagkakataon na namin nakakasama si tatay. Minsan, nang mapadan uli sa amin ang matanda, ay nakita kong kausap nito ang aming nanay. May iniabot itong saging. Lumapit ako at tinawakan sa kamay si nanay. Napapansin kong panay ang tingin ng matanda sa tiyan ng nanay ko. Noong huli ay hindi na ito nakatiis. At narinig kong sinabi ng matanda sa nanay ko na buntis daw ito. Ikinagulat naman iyon ng nanay ko dahil sa maliit lang magbuntis ito at hindi mo talaga mahalata. Maging ako ay nagulat noon. Nagtataka namang naitanong ni nanay kung paano daw nitong nalaman. Hindi na iyon sinagot pa ng matanda. Sinabi lang niya sa nanay ko na ingatan niya iyon at nagpaalam na. Kinagabihan na nagpapahinga na kami, ay tinawag ako ng nanay ko at samahan ko daw sila ng bunso kong kapatid sa kwarto. Maliit lang ang bahay namin, para lang talaga iyong kubo. Pagbungad ko sa pinto ay nakita kong tulog na ang bunso naming kapatid. Nang nasa loob na ako ng silid, ay napapansin kong hindi mapakali si nanay. Init na init ito. Kung kaya akin siyang tinulungang magbaybay. Nasabi ni nanay na napakainit daw. Naupo na lamang si nanay at hindi na humiga pa. Talagang init na init siya nung mga oras na iyon. Maya-maya ay umalingasaw ang isang napakabahong amoy na di nagtagal ay nakarinig naman ako ng tunog ng isang baboy. Bahagyang nakaangat ang sahig ng silid sa lupa. Pero ang aming pinakasala at kusina ay lupa ang flooring. Kaya naisip ko na marahil ay nasa silong ito. Naiinis namang binugaw iyon ni nanay. Nasabi pa nga niya na napakaalinsangan na nga ay makakaamoy ka pa ng mabaho. Maya-maya ay narinig naming parang tambol nang may tumama sa baboy. At umiyak ito na narinig namin ang pagtakbo nito palayo. Nang sumunod na araw, paglabas ko ng bahay, ay nakita kong naroon na muli ang matanda at kausap ang aming ina na nooy nagwawalis sa aming bakuran. May iniabot na naman itong piling ng saging kay nanay. Ayaw na talaga sana iyong tanggapin pa ni nanay pero ipinipilit ng matanda. At ayaw rin itong tanggapin ang ibinibigay ni nanay na bayad. Kinagabihan, kumakain pa lamang kami, ay nakaririnig na kami ng ingay sa labas na hindi iyon pangkaraniwan para sa amin. Dahil kapag sa araw naman ay hindi ganon. Kung bakit naman kailang gabi ay saka nagkakaroon ng mga ganong pangyayari. Pagkatapos naming kumain at magligpit, ay nagpasya na kaming magpahinga. Doon ako natulog sa silid nila nanay.
kasama ko uli ang bunso naming kapatid. Nang maghahating gabi na ay bigla akong ginising ni nanay. Dahil sa tumitindi daw ang mga pagkaluskos sa labas ng aming bahay. At may narinig umano siyang dumapo sa isang puno malapit sa amin na tila napakalaking ibon noon dahil sa lakas daw ng pagpagaspas ng mga pakpak nito. Lumabas ako ng silid at pinuntahan ko ang panganay naming kapatid. Ginising ko siya at sinabi ang mga ipinagtapat sa akin ni nanay. Naglakas loob si kuya na labasin iyon upang alamin kung ano talaga ang gumagawa ng mga ingay na iyon. Nagsukbit siya ng itak at kinuha ang flashlight. Sinamahan ko siya. Naramdaman nga naming parang merong naglalakad sa gilid ng bahay. Pagbukas namin ng pinto ay laking gulat namin nang tumambad sa amin ang matanda. Itinulak kami nito ng bagya na pilit pinapapasok sa loob ng bahay. Umahangos ito at tinahanap si nanay. Sinabi niyang mayroon daw aswang na nasa labas. Mabilis namin siyang sinamahan sa silid. May hawak ito sa kanyang kamay na parang isang latigo. Inutusan niya ang kuya ko na magpadingas ng apoy at ilagay daw sa baga ang kanyang itak. Ako naman ay sinabihan niyang maghiwa ng maraming kalamansi. Di nagtagal ay nakarinig kami ng mga pagaspas. Nahalata mong nagpapaikot-ikot iyon sa aming bahay. Nagsimula nang sumigaw ang matanda ng katagang sibol. Paulit-ulit niya itong binibigkas. Matapos kong makapaghiwa ng mga kalamansi, pagbalik ko sa silid ay nakita ko ang aming ina na namimilipit na sa sakit. Sinigawan ng matanda ang kuya ko kung kanya na ba raw nagawa ang iniuutos nito. Nang sabihin ng kuya ko na tapos na, ay hinawakan akong bigla ng matanda sa kamay at sinabihan akong samahan ko raw siya sa labas. Takot na takot ako. Kanya na ring pinasunod ang kuya ko sa amin. Paglabas namin ng bahay ay biglang gumalaw ang sanga ng isang puno. Nang ilawan iyon ni kuya ay wala kaming nakita. Pero nang ibaba niya ang liwanag ng flashlight doon sa may paanan ng puno, ay nagimbal kami nang makita naming mayroong tao na nakaupo doon. Pero mabilis na pumasok sa isipan ko na hindi iyon basta karaniwang tao. Maitim iyon na mabalahibo ang mga braso at ibinuka nito ang kanyang bibig na para bang nagalit ito ng tamaan ng liwanag. Nakita ko ang di pangkaraniwan nitong mga ngipin. Minura ito ng matanda at sinabihang walang kwenta. Narinig ko pa na sumigaw ang matanda na sinasabing hayok na aswang. Pero sinasabi niya iyon sa kanilang lengguwahe. Nanatili naman ang aswang sa kinalalagyan nito. Inutusan ako ng matanda na pigain ko na ang kalamansi at isaboy daw sa aswang. Kaya piniga ko iyon sa aking kamay at agad na isinaboy. Pati nga ang pinagpigaan nito ay akin na ring ibinato. Gumalaw ang aswang papunta sa kanyang gawing kanan. Galit ito at nakatingin sa amin. Inambahan ito ni kuya ng kanyang itak, kung kaya lalong umangil ang aswang at galit na galit. Nang biglang nakita ko na lang na lumapit ang matanda at hinampas niya iyon ng kanyang hawak na latigo, na noong huli ay nalaman kong iyon pala ang tinatawag
na buntot pagi. Matindi ang naging reaksyon ng aswang nang tamaan siya nito. Napaigtad talaga at nagmamadaling tumakas na palayo na mabilis na naglaho sa dilim. Pagpasok namin sa silid ay nakita naming maayos na ang kalagayan ng aming ina. Makalipas po ang ilang buwan ay maayos pong naisilang ni nanay ang aming panlimang kapatid, sa tulong na rin ng matanda na si Manding Tunay. Pinangalanan itong Salbasyon dahil sa naisalba ito at hindi napahamak katulad ng dalawang kapatid namin na sunundan nito na nakunan ang aming ina. Sa sobrang bait ng matanda ay kanya pang ipinamana sa amin ang kanya pong buntot pagi na hanggang sa ngayon ay nasa amin pang pangangalaga. At kaya naman pala ilag sa kanya ang ibang taga roon sa amin noong mga panahon na iyon ay dahil sa yun pala ang mga may lahing aswang sa lugar.